Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. PNP Chief General Torre, may babala sa mga mambibiktima ng estudyante. Kasabay ng Balik Eskwela 2025, nagbabala si Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III laban sa mga individual o grupo na mananamantala sa mga estudyante. Ginawa ni Torre ang pahayag sa kanyang pag-iikot sa ilang eskwelahan sa Quezon City ngayong Lunes, kabilang sa binabantayan ng PNP ang mga nagbebenta ng illegal na droga, at iba pang grupong may balak manggulo o manlinlang sa mga kabataan. Ayon kay General Torre, hindi dapat payagan ang anumang uri ng pananamantala sa mga mag-aaral, dahil sila ay nasa mga paaralan para matuto at magkaroon ng magandang kinabukasan. Una nang pinaigting ng PNP ang police visibility sa school zones para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Alam nyo, yung pinipreempt lang namin, alam namin na possible na modus kasi yan. Dahil siyempre soft target ang mga estudyante. Diba? Soft target ang mga estudyante. Dahil ang mga yan ay naghahanap pa ng panibagong mga kaalaman, very malleable, very pliant ang mga utak ng ating mga estudyante dahil bata nga ang mga yan. So, wina-warn natin yung mga magte-take advantage yan sa kung anumang kanilang mga selfish interests. Okay, so ayaw natin na payagan ang mga yan. Kung kaya, we're just telling them na pati-pati tayong mga Pilipino, iisa ang ating adhikain. Kaya natin pinapadala sa eskwelahan ang mga bata para matuto ng tama. Ngayon, sasalihan nila ng hocus-pocus na monkey business. That is not acceptable. Sa iba pang balita, Pilipinas at Japan, matagumpay na naisagawa ang ikalawang maritime cooperative activity sa WPS. Matagumpay na naisagawa ng Armed Forces of the Philippines at Japan Maritime Self-Defense Force ang ikalawang bilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Isa ito sa first major joint activities kasunod ng kamakailang pagratipika ng Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Nakilahok sa naturang aktibidad ang mga asset ng Pilipinas kabilang ang BRT Miguel Malvar AW-159 anti-submarine helicopter, PAFC-208 ISR aircraft, at search and rescue units, habang idineploy naman ng Japan ang JS Tokonami DD-110 at SH-60K Seahawk helicopter, na nagpamalas ng joint capability sa malawak na serye ng naval operations. Isinagawa sa naturang aktibidad ang communication check exercise, anti-submarine warfare exercise, cross-deck exercise, division tactics and officer of the watch maneuvers, photo exercises at finish exercise, na nagpapakita ng seamless interoperability sa pagitan ng dalawang puwersa. Sa isang statement, sinabi ng AFP na higit pa sa maritime drill, binibigyang diin ng maritime cooperative activity ang pagsasakatuparan ng RAA, isang kasunduan na layuning mapalakas pa ang joint training, humanitarian assistance, and disaster response initiatives sa pagitan ng AFP at JSDF. Samantala, inihayag naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na ang cooperative activity ay higit pa sa pagpapamalas ng maritime activity, kundi pagpapakita din anya ito ng kanilang hindi natitinag na pangako para mapanatili ang kapayapaan, katatagan at rules-based order sa Indo-Pacific region. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.